Hello everyone! Welcome to my live! So, ayan, pa-share ng ating live. Share natin yung live para madami tayong viewers. So, eto na nga. Ayan, meron kasi akong gustong i-share sa inyo, i-discuss sa inyo, ganun. So, share nyo muna yung live. So, ayan, dami na pala din agad nating viewers. Ayan. Wait lang natin, dumami pa yung viewers kasi in-invite lang ako ni Charlotte dito sa live niya. Okay, ayan. Pa-share po ng live. Thank you so much. Okay. Ayan. Hello. Shout out kay Maria Cristina. Ayun. Shout out po mga taga Leyte. Ay, grabe. Mabot ng mga Visayas yung live natin. Ayun. Share nyo lang ng i-share. Go lang. Ayan. Mag-start na ba tayo? Okay. So, may chika pala ako kasi yung kapatid ko nagtanong siya sa akin about sa homework niya daw. Kung anong meaning ng prosumer. Prosumer. Diba parang first time natin siya maririnig. Kasi kahit ako din, first time ko narinig. Kasi as we know na entrepreneurship, producer and consumer pa lang talaga yung alam ko. Okay, diba? Like, kaya yun napaisip din ako sa word na yun. Sa pagkakalam ko kasi talaga, producer and consumer lang. Yun. So, ayun, producer is like yung mga live seller, mga seller, online seller, ganyan. Kahit anong seller, kahit hindi yan online, yan, mga producer, mga suppliers, ayun, sila yung mga nagpo-produce. Producers, those are persons that produce goods or services, diba? So, kapag naman consumer is yun yung mga nagko-consume, gumagamit, mga customers, gumagamit ng mga products or services na pinroduce ng ating mga suppliers, ng ating mga seller. Okay? Ng ating mga supplier, di ba? Ayun. Tulad niya, for example, halimbawa ako magla-live ako, I am the producer, and yung mga customer ko na nag-check out or bumibili sa Yellow Basket or gumagamit ng mga products na binibili ko or pinopromote ko or binibenta ko is sila yung mga consumer. 'Di ba? Ganun lang, producer-consumer lang alam natin. So, ayun. So, I made research about it. Kasi, diba, ate ako, tapos hindi ko alam yung meaning ng prosumer. Tinanong sa akin ng kapatid ko. Siyempre, dapat alam ko yun. So, I made a research about it. So, ayun, nabasa ko, prosumer pala is, it's a combination of producer and consumer. Ayun. So, parang tayo, ganun. Parang mga live seller nga yan. Nagpo-produce. For example, I am a live seller ulit. So, I am a producer kasi ako yung nagpo-produce or tayo nagpo-produce ng mga goods or services. Products or services. Tapos, ang lalagay tayo ng Yellow Basket, ganyan. Okay. Using TikTok Shop and other platform, ganyan. So, that means sa paggamit natin ng mga social media platforms, mga TikTok Shop, mga Shopee, ganyan, Lazada, and whatsoever, nagiging consumer din tayo at the same time. Nagiging consumer ako at the same time. Kasi ako yung nagpo-produce ng goods and service and nagko-consume din ako. Ano yung kino-consume ko? Of course, yung application na ginamit ko to promote or to sell my products. So, ganun pala siya. Ayun, share ko lang. Para may idea din kayo, diba? At least natuto din kayo sa akin, sa live ko. Hindi yung eme-eme lang. So, ayan. May natutunan kayo, diba? Uy, parang ganda ko here. Ay, parang may kamukha ako. Ang dami nagsasabi. Kamukha. Hawig ko daw si Fiang. Are you familiar with Fiang? Sophia's mate. Sabi nila, di ko alam, di man totoo. Hindi ako naniniwala. Pero ewan ko.
pag nakatali ako ng eme na ganun. Hawig ko do. Basta yun. Tapos, ayun. Kilala nyo ba yun si Fiang? Sophia Smith? Content creator siya. And yung ngayon, nasa PBB na siya. Diba? Are you guys? Oh, ayan, may nag-comment. Hala, oo nga, hawig mo nga. Layo naman, te. Okay. So, ayun, grabe nung sobrang ganda. Talented nun ni Sophia Smith. Ni Fiang, kung kilala nyo siya. Tapos, yung mga products, ang promote siya ng mga products. Yung mga products na pinopromote niya is nagiging sobrang benta. Sobrang lakas ng benta. Kasi nga effective sa kanya. Nakikita ng mga consumer or customer na effective sa kanya. So, syempre, mahihikayat yung mga customer or consumer na i-consume or bumili ng product or pinopromote niya ng goods or product na yun. 'Di ba? So, ayun, syempre, diba, naniwala ka talaga kasi kitang-kita naman sa kutis niyo. For example, ang pinapromote niya is sabon. Diba, syempre, maniniwala ka talaga kasi kita mo sa kutis niya, ang puti-puti naman talaga, diba, ang kinis-kinis, diba. Kaya yun, madami din talagang brand na kumukuha sa kanya. Kasi nga, madaming bumibili ng mga products na pinopromote niya. And that's the power of influence, 'di ba? O na-influensyahan tayo ni Fiang. Alam ba, may pinapromote siyang sabon na ano ba 'yun? Sa Manix ba 'yun? Basta ganun. 'Di ba? Kahit hindi pa wala pa masyadong nagtatry ng mga tao. Pero yung siya yung nag-promote, grabe, sobrang dami nang nag-try kahit hindi pa proven and tested, 'di ba? Kasi siya yung nag-promote influensyahan niya tayo. Influence tayo. Does it make sense in in the power of influence, 'di ba? Oh, ayan, may bago na naman kayo natutunan sa akin na. Oh, it's Teacher Rose Charot. Ayun. So, share yung live. Ayan, dami na natin viewers. Hello sa 8.5k viewers. Grabe naman. Send stars. Joke. Ayun. Bilisan nyo, mag-end ako ng live. Ay, hindi. Wait, mag-i-invite ako ng friend ko dito. Para siya yung continue. Matalino din yun. Malay nyo, matutunan din kayo. O, at least kayo sa akin, natuto kayo ng presume. Ano yan? Kalimutan na. Ayun, tama nga. The prosumer, and yung ginawa ni Fiang, the power of influence. So, that's it for my live. Thank you so much for watching and for sharing. Grabe, ang dami naging 9k viewers now. Thank you so much.